Nay, meron pa ho ba kayong kapamilya o mga kapatid? Sambit nitong si Casper na anak ni Carmen. Oo naman anak, meron pa akong mga kamag-anak dyan. Andyan lang naman yan sila sa tabi-tabi. Tugon naman itong si Carmen sa anak nito. Bakit po umabot na lang ako ng 12 years old na hindi ko pa nakikilala ang lolo ko ni ang mga kapatid mo? Bisita din po tayo sa kanila, Nay, paminsan-minsan para po makilala ko din sila. Saad pa ni Casper. Sa sinabi nga ni Casper ay bahagyang natigilan ng ina nito dahil sa tuwing parte doon ang mapag-uusapan ay tikom na ang bibig ng ina nito. Kung kaya't itong si Caleb na ang sumalo ng usapan. Si Caleb ang ama nitong si Casper na kung saan ay ginawa na lang nitong kwentuhan nitong si Casper ng kung ano-ano para malihis ang usapan. Hindi lang iyon ang unang beses na nagawang magtanong nitong si Casper at ganun lang din palagi ang sagot na nakukuha nito. Doon na nga napansin nitong si Casper na parang may ayaw balikan ng kanyang ina sa nakaraan nito kung kaya't tinigilan na lang niya ang kanyang pag-uusisa patungkol sa nakaraan ng kanyang ina. At isa pang nagpalihis sa mga iniisip nitong si Casper ay nang masangkot ang kanyang ama sa isang nakawan at nagresulta pa nga iyon sa pagkamatay ng kanyang ama dahil sa nabaril ito ng pulis na humahabol sa kanila. Sa pagkawala nga ng ama nila, ramdam ng mag-ina ang hirap sa buhay dahil sa umaasa lang itong si Carmen ng kanilang makakain sa araw-araw sa asawa nito. At dagdag pang wala itong alam sa mga gawain. Ngunit kalaunan ay natuto na lang itong si Carmen na mamuhay dahil sa pag hindi siya gumalaw ay tiyak na magugutuman silang dalawa ng anak nito. Natuto itong si Carmen na maglabandera sa kung saang-saang mga bahay at maglinis doon para kahit papaano ay may pera itong kikitain para sa kanilang pangailangan. Naawa naman itong si Casper sa kanyang ina at sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kung kaya't ginawa nitong si Casper na humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan na mga batang kalye. At ginawa naman ng mga kaibigan nitong tulungan nitong si Casper na magkaroon ng pagkakakitaan sa pamamagitan ng paglilinis ng sapatos ng mga parokyano. Sa pagtutulungan nga ng mag-ina ay naibsan noon ang hirap na kanilang pinagdaraanan sa buhay. Ngunit isang araw, nagulat itong si Casper nang dali-dali siyang tinawag ng kanyang kaibigan na tumatakbo papalapit sa kanya. Habang humihingal ay nagsalita itong kanyang kaibigan. Casper, ang nanay mo, bigla na lang dumating ang mga pulis at tinampot nila ang nanay mo. Halika, puntahan natin ang nanay mo, Casper. Humihingal na sambit pa ng kaibigan nitong si Jacob. Pagkarinig nga ni Casper sa binigkas ng kaibigan ni Yay, agad na binitawan nito ang hawak-hawak na sapatos at sinamahan ng kaibigang si Jacob na pumunta sa presinto. Doon nga ay naiyak itong si Casper nang makita ang kanyang nakaupong ina habang nakaposas ang mga kamay na nakayuko at parang pagod na pagod kung tingnan at agad na nilapitan ang kanyang ina at niyakap. Nay, ano po ang nangyari? Bakit po kayo nandito? Alam ko pong nagkakamali lang sila ng hinala sa'yo. Hindi mo magagawa ang binibintang nila sa'yo, Nay. Wala yan sa ating pamilya. Umiiyak na saad ni Casper. Hayaan na natin sila anak. Alam ng Diyos ang totoo. Ginawa ko namang magpaliwanag ngunit parang sarado ang kanilang utak sa pakikinig sa kung sino ang nagsasabi ng totoo. Mahirap talaga pag mahirap ka lang, walang pumapanig sa'yo. Kaya ikaw anak, wag mo hayaang aapihin ka lang ng ibang tao dyan. Mag-aral ka ng mabuti at baguhin mo ang landas na kung ano ang meron tayo ngayon. Mahal na mahal kita anak. Kung makukulong man si nanay, ay wag mong pababayaan ang sarili mo ha. Mag-iingat ka palagi at palagi mong tatandaan na mahal ka ng nanay. At palagi kang nasa isipan ng nanay anak. Pakabait ka Casper. Lumuluhang sambit ng kanyang ina. Nangyari ngang nakulong ang ina nito at ginawang buhayin nitong si Casper ang sarili nito. Ngunit hindi mapakali itong si Casper na basta na lang ganon-ganon na nakulong ang ina nito sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kung kaya't ginawa nitong si Casper na magmakaawa sa kung kani-kanino para tulungan ng ina nito sa kanyang kaso. Hindi nga tumigil itong si Casper hanggang hindi napapatunayan ang kanyang inang walang sala. Mabuti na lang na madami din ang nakipagsimpatyang mga tao at mga kilalang personalidad dito kay Casper kung kaya't madali silang nakahanap ng tutulong sa kanila. Nangyari ngang merong tumulong na isang attorney dito kay Casper at hindi ito sumingil ng bayarin sa kanya dahil ang gusto lang din ng attorney na ito
ay mabigyan ng hustisya ang ina ni Casper at mailabas ang katotohanan. Naging excited itong si Casper sa magiging unang beses na didinigin ang kaso ng ina nito at hindi ito tumigil sa pagpapalaganap ng balita na walang kasalanan ang ina nito. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng unang paglilitis dito. Maaga pa itong si Casper na pumunta ng korte para abangan ang ina nito para palakasin ang kanyang loob at huwag panghinaan. At nang nagsama-sama na nga sila doon ay ginawa na nilang antayin itong attorney na tumutulong sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, nang nangyaring itong attorney na lang ng kanyang ina ang inaantay ng mga ito bago magsimula ang paglilitis, ngunit ilang minuto na ang dumaan na walang attorney dumating. Nainis na nga ang judge ng mga sandaling iyon at maghahatol na sana ng diskwalifikasyon. Ngunit ginawang senserong magmakaawa nitong si Casper sa judge na naroroon sa mga oras na iyon. Umiyak na nga itong kinausap yung judge sa sandaling yon para pakinggan lang siya nito. "Nay, magsalita po kayo. Bakit hindi po kayo nagsasalita? Huwag po kayong panghinaan ng loob, Nay." Walang kaalam-alam itong si Casper sa mga mangyayari sa sandaling iyon hanggang sa nagsalita na itong judge. "Hearing adjourn po muna tayo for today dahil sa hindi sumipot yung attorney ng defendant. Pwede na po kayong umuwi muna at maiiwan muna dito sa korte ang defendant." Sambit ng judge sabay pukpok ng martilyo nitong kahoy. Nangyari ngang nang wala ng taong nandoon sa loob ay muling nagsalita yung judge. "Kumusta ka na, Carmen? Namiss ka namin ng mama mo. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo, anak, sa mga kamalian kong nagawa. Pinagsisihan ko na at tinalikuran ng dating ako. Akalain mong sa dami ng pagkakataon ay dito pa talaga tayo magkikita at magkakausap. So uulitin, patawad, Carmen, anak." Sinserong sambit ng judge na mapala nitong si Carmen. Hindi na nakapagsalita itong si Carmen sa sandaling iyon at ginawa ng umiyak habang niyayakap ang kanyang ama. Samantalang itong si Casper naman ay natulala sa pangyayari at sa kanyang napag-alaman. Nangyari ngang sa tulong nitong ama ni Carmen ay napag-alaman nilang kasabwat pala ng kanyang kalaban ang attorney na nagpaasa sa kanila. Minabuti na nga ng kanyang ama na bigyan ng magandang attorney ang anak nito dahil alam niya sa kanyang sarili na malinis ang anak nito at napagbintangan lamang. Sa tulong nga ng ama nitong si Carmen ay napanalo nito ang kanyang kaso at nabigyan ng kalayaan nitong si Carmen. Nangyari ngang muling nabuklod ang kanilang pamilya at naayos ang nakaraan ng kanyang inang pilit nitong tinatago. Ginawang bumawi ng kanyang mga magulang dito kay Carmen at binigay nila ang lahat ng pagkukulang nila sa kanilang anak na si Carmen. Mga ka-explorers, totoo nga minsan ang sabi-sabi na kahit anumang galit ng ama ay mawawala lang iyon bigla pag may apo nang nakikita.